Kapatid, ano bang gagawin mo sa salita ng Diyos? So when you read the Word of God, hindi mo lang siya babasahin kasi. May dalawang bagay na kailangan gawin po dyan sa Word of God. Number one is to meditate on the Word of God. Kaya nga po, napakahalaga kapatid na meron kang journal. And by the way, hindi mo po maintindihan yung Bible kung hindi ka po hihingi ng tulong sa Lord because it's only with the Holy Spirit that you can understand the Bible. So siguro po ang first step is bumili muna kayo ng Bible o kaya manghiram kayo. Bili po kayo ng kahit mura lang na notebook. And then, after po ninyo mabasa yung Word of God, what you need to do is, so una is, to meditate on the Word of God. Kaya nga po, ang ganda mag-journal. Tingnan ninyo, no? So, I'll give you an example, right? So, ito, like yung kanina ko, yung verse, ito lang siya. Pero yung aking mga observation, reflection, application, prayer, tingnan ninyo, isang maliit na verse, kapatid na ganyan, pero ang dami mong masusulat kasi bibigyan ka ng Lord ng wisdom when you are meditating on His Word. And then the second important part, you will put it into action. Kasi po yung basa-basa lang na hindi naman po nagta-translate into real life action ay para din siyang sawala. Kasi totoo naman po, no, binasa mo lang but you actually forgot it. You don't even want to apply it. Kaya nga po dito sa may, itong ganda nitong binigay sa akin ni Pastora Norma, meron pong ano dito, truth in action na part dito sa aking reflection. So, the truth in action is how are you going to apply what you've read? Sa tulong at biyaya lang ng Lord mo maa-apply yun kasi talagang mahirap maging Christ-like. Kasi nga yung atin pong flesh, yung atin pong laman ay talagang tinatawag ng mundo. Napakahirap po na, for example, mahirap yung ulo ay kalmado lang kung ikaw ay iniinsulto, for example, right? Or kung ikaw ay ginagawa ng isang unfair na bagay, parang ang hirap naman pagpipray mo na lang siya, tapos hindi mo siya aawayin. Mahirap po yung ganong kapatid. Kaya nga po, kailangan talaga may tulong tayo ng banal na espiritu, you know, the help that comes from the Lord. Ikaw ay talagang bababad sa paanan ng Panginoon at hihingi ka ng tulong na mai-apply mo yung mga wisdom na ibinibigay niya sa iyo through His Word or through the revelation that comes to you, through your dreams, through other people na gagamitin niya para abutin ka. Ano po? So, wag po tayong magmatigas kapag nagre-reveal na ang Lord sa atin ng kanyang kalooban.